mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin, ito po, no, yung drug testing, yung panukala po ni Congressman Paulo Duterte na isa lang lahat ng mga elected and appointed officials. Unahin na po yung presidente at yung matataas na opisyalis. Isa lang po sa hair follicle drug testing, no? Sabi po, ito po ay unconstitutional. Pero ayon po kay Attorney Harry, hindi pala Harry, Attorney Salvador Panelo, hindi po yan unconstitutional. Okay, pag-usapan din po natin, ito po, umamin po ang NEDA, wala pong naaprobahan. No? Panay feasibility study, gastos po tayo 1.4 billion a day. Wala naman palang large. There is no large flood control project. Huwag nyo pong isisisi yan sa mga Duterte kasi ang Duterte po, hindi po ganyang kalalaki yung flood control program. Okay. Kaya tigilan na po, hindi na po, wag na po kayong pumayag na Duterte lang lagi. Kung Duterte lang po sisisihin nyo, hindi nyo kayang lutasin ng lahat, tumigil na kayo para Duterte na magtrabaho. Kayang-kaya ng mga Duterte yan. Okay, pag-usapan din po natin, ito po, si Chis Escudero. Aba, kamakailan lang po, pinatitigil ni Chis Escudero yung jeepney modernization. Ngayon, kasama naman niya, tuloy na daw dahil, alam niyo naman, si Chis Escudero, kayang-kaya niya po. Akala niya, napapaikot niya yung mga tao, akala niya, hindi natin natatandaan yung sinasabi niya, kamakailan lang. Nariyan po yan sa mga habang buhay na, pag nagsalita ka ngayon, habang buhay na nasa social media yan. Grabe, baliktarin. Yan po yung kiss nyo. At syempre, minura po ni Pangulong Duterte ang ICC. Subukan nyo. Okay. Supreme Court, magpapadrug test ng mga huwes. Anong sinasabi nyong illegal? Yan po ang pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Marami po tayong pag-uusapan kung ano na lang po yung unang dumating dito sa ating para wala tayong nakakalimutan. Unahin po natin to, no? NEDA Secretary Arsenio Balisacan admitted in the Senate that the Marcos administration has not yet approved a large flood control project despite the billion spent by the government every year for its feasibility study. Billion po ang ginagastos araw-araw, 1.4 billion. Wala naman po palang large scale na inaprobahan sila na flood control large scale program. Bakit po tayo, wag po kayong pumayag, Duterte din. Meron ba Duterte? Duterte rin. Wag po, hindi po ganyang kalaki ang binabudget ng Duterte dyan. Ang flood control po ng Duterte, para po malinis yung basura, di ba? Para hindi bumaha. Sa totoo lang po, no? Magtapatan na tayo. Eto, basahin natin ito sinabi ni Kaado. During Duterte's time, sabi po ni Kaado Paglinawan, during Duterte's time, walang nangyaring matinding baha na katulad nito. Kung ang floodgates ay iniwan ni Duterte kay Marcos Jr. ng malinis. Simple lang po, yung floodgates, yun pong gate para po lumabas mula sa Metro Manila, yung mga tubig, dapat malinis yun lagi. Malinis sa basura. Para tuloy-tuloy yung tubig. Okay. Kung ang floodgates ay iniwan ni Duterte kay Marcos Jr. ng malinis, anong ibig sabihin? 2 taon na naipon ng basura. So yung pag-amin niya na dahil sa basura, si Marcos pong umamin ng bandang uli. Nung na-realize niya na nagalit yung mga tao sa sinabi niya na
nabangga yung flood control projects. Yung pinagmalaki niyang 5,500 flood control projects ay nabangga. Di ba? Yung sinabi niya. At saka yung sinabi niya, hindi umubra yun. Okay. Kaya sinabi niya na basura. Yung isa, yung una, dinideny niya pa eh. Yung parang ano po nangyari ron sa 5,500 na nireport nyo sa SONA? Huwag natin pag-usapan yan. Baha pag-usapan natin. Yun nga tinatanong sa iyo eh. Baha eh. Marami na ba? Eh, wala tayong magagawa eh. Dugyot eh. Okay. So, yung pag-amin niya dahil sa basura, ibig sabihin niya, something's wrong with the local governance. Ha? Something's wrong with DILG. O, sino ba DILG? Si Abalos. Si Abalos kasi, kampanya po ang inaatupag, hindi po yung paglilingkod. No? Ano raw po ang pagkakamali ng mga nasa gobyerno? Ito po, hindi lang po sa bahato ha. Sa po lahat, something's wrong with the people having this perception that they can just throw the basura. Because anyway, it appears na hindi naman sumusunod si Marcos Jr. sa kanyang mga pangako. This confirmation of his weak leadership, so walang sumusunod. Yun po yung keyword dun eh. Walang sumusunod. Simpleng basura, walang sumusunod. Tignan po ninyo, naiya, nagka-brown out, walang heads mask roll? Wala. Eh wala naman palang mapapahamak. Ano po ang nangyari ngayon sa NAIA? Araw-araw po may naglalabas na video. Ito po yung bagahay namin, nawala yung mga cellphone. Ito po yung bagahay namin, bakit po nila binuksan? Ito po bagahay namin. Hindi nga na ibalik kasi very obvious na yung pag binalik nyo pa yung laglag bala. Pero yung bukas maleta, yung bukas bagahe, kawawa naman yung mga OFW natin. No? Papasalubong na lang, titirahin pa. Bakit? Wala pong takot. Wala na po natatakot uli. Dati takot kang gumawa ng masama. No? Nakakatakot gumawa ng masama dahil Duterte presidente. Baka isa ka na sa matutumba eh. Ngayon po, wala na. Napakalax. Sino po ang hindi maengganyo magtapon uli ng basura kahit saan? Wala naman. Alam niyo po ba, pag ikaw nag-volunteer ka dun sa Manila Bay, daan-daan libo kayo na naglinis ka ron po siya. Hay na hay ka rin po. Ayaw mo na makakakita ng may basura eh. Dahil po siya, nag-volunteer nga ako ron eh. Naglinis nga ako ron. Tapos, yung culture po na tapon na lang tayo. Total, yung gobyerno natin, wala rin naman pakialam eh. Basura naman tong gobyerno natin. Tapon na lang natin kahit saan uli yung basura. Alam niyo yun? Wala naman. No? Pinagbibintangan na siya. Direkta, sinasabi. Pamilya mo, drugista. Ako ba nagsabi niyan? Hindi po. Sino? Si Kati Binag. Dehin bokeke lang kayo. Makakalimutan din yan. Hindi po yan. No? Kinakailangan po natin ipakita po. Kaya wala nangyayari sa atin eh. Ngayon, mababalitaan ng tao. Ano yung nireport mong 5,500? Wala naman pala, sabi ng NEDA na inapprove kayo na flood control program, large. Ibig sabihin, kanya-kanya. Yung 5,500 yan, kanya-kanya, meron kami rito. O magpa-flood control po kami, pengin pera. Magpa-flood control kami, pengin pera. Pengin report. O i-report lang siguro. Wala pong pangkalahati na prenoyekto eh. O ganyan po katwiran ng mga adik, di ba? Sa totoo lang, ano po katwiran ng mga adik? Wala na eh, walang takot eh. Bawal, bloodless eh. Pinagmamalaki, bloodless eh. Nakakatakot po pag pulis ngayon. Bakit ako makikipagbarilan dyan? Mamaya may mabaril ako. Bloodless war on drugs.
Alam niyo po, pag kayo nakabaril ngayon ng adik at mga pusher, di may kaso kayo dahil utos ng Pangulo, bloodless eh. Saka nakakita, isuko mo na yan. Kung hindi kita babarilin. Ha? Paano kayo lulusob ng mga drug lord? Paano kayo lulusob ng mga, putya, wala ba mga baril yan? Ano lang, droga-droga lang. O nagtitinda po kami pero wala po kaming baril ha. Kaya po pag kami ay huhulihin nyo, tatakbo lang po kami, wag nyo kaming babaril. Iwan naman namin yung aming ano. Napaka-imposible, no? Napaka-imposible talaga. Kaya ang utak ng mga adik kakaiba yan. Dami na naman po ngayon. 'Di ba? Nakita ko kanina sa may sinasapak na ng nanay. Hulihin niyo na po 'yan, sabi ng nanay kanina sa may sino yung nakapanood sa may Pasay ba 'yon? Sa may nagtitinda sila. Hulihin niyo na po 'yan, adik po 'yang anak ko na 'yan. Ninanakawan ako niyan. Yung tatay tsaka yung nanay nagpapahuli doon sa anak na adik. Yung isa naman umakyat sa bubong, may dala-dalang itak. Balik na naman tayo sa dati. Wala nang takot eh. Alam niyo yung mga criminal minds, no? Pag nagpakita ka rin ng kahinaan, puta kayang-kaya pala natin to ngayon. Bawal pala tayong bloodless eh. Naunawaan po nila yan. Okay. Punta na po tayo sa iba pa. Yun, no? Ano po ginagawa sa 1.4 billion? Kanya-kanya. Kanya-kanya. Kanya-kanyang bulsa. Puncho, wala kayong proyekto, may pondo kayo. Anin nyo yung pondo, wala naman pala kayong proyekto. Napakalaps. Kaya yan, poproblemahin natin, basura lang. Ang dami nang ang problema eh. Pinoproblema nga natin eh. O authentic po, authentic. Kaya yung sinasabi niyo, papahuli namin yan, didemanda namin. Paano niyo didemanda? Authentic pala yun. Yung pinakalat na video, authentic, hindi po siya AI. Ano yung sinasabing deepfake? Kayo ngayon na na-deepfake. Yung nagdeklara na deepfake yun. Wala. Hindi kayo aamin na nagkamali kayo? Okay. Ito po. Tanong ng isang magandang congresswoman. Kami puro salita. Ito po kasi sinabi ni Pangulong Duterte, mukhang hindi na unawaan ng mga young guns. Yung mga young guns natin, mga batang congressman, maramdamin kayo. Parang mga hindi kayo politiko. O kaya sanay kayo sa diktador. Kung mga first timer kayo, malamang ang kinasanayan nyo kung ano ang gusto ni Martin, dapat masunod. Pag may kumontra kay Martin, ay masasamang tao. Hindi po ganun. Ang demokrasya po, may kumukontra dapat. Okay. Kaya matindi ang reaction nila. Kaya masarap po kalaban to ng mga Duterte. Dahil kawawa kayo sa mga Duterte, lahat na sabihin, nagre-react kayo. Ito po sabi ni Rodrigo Duterte sa kanyang programa doon sa in-interview siya ni Attorney Trixie at ni Attorney Harry. If you have proof, then present it. Ito po yung pilit siyang dinadamay dyan sa mga pogo-pogo na yan. If you have proof, then present it. Do not make a general statement. You present proof so that I can bring it to the legal department. Yan. Justice or the proper prosecutor. Do not just be, puro daldal, nandaldal. Wala naman nangyayari. Okay, sinagot po yan di ba? Ni Representative Pami Zamora. Kami, puro salita. Paano naman siya? Ang pagkakaintindi ko, kasi yan lang yung nabasa ko, ang pagkakaintindi ko, kami, panay salita. Paano naman siya? Wala naman siya nagawa. Kaya ang sagot ko dyan kahapon, ano wala nagawa? Pero hindi pala yan. Ito palang gusto niya sabihin. Kami, puro salita. Paano naman siya? Nandun po sa hearing ang mga ebidensya, ang mga reklamo. Kung meron po siyang sasagutin tungkol doon, pwede naman po siyang dumalo. Pero hindi po siya dumarating. Tignan nyo, inuutusan nyo yung dating Pangulo na dumalo sa hearing nyo.
Pinatunayan mo lang, Congressman Zamora, na ano ba meron dyan sa hearing nyo? Pinatunayan mo lang na tama si Pangulong Duterte. Napanay kayo daldal lang. Hearing nga di ba? Tatanungin nyo, dadaldal. Hearing lang po yan. Ang sabi po ni Pangulong Duterte, kung meron kayong pruweba, dalhin nyo sa proper court. Hindi daldal. Ang gusto nyo, dumalo sa hearing nyo para dumaldal si Duterte. No? Teka muna, marami na nagpakape. Batiin muna natin. Baka Orbili Dapitalia, thank you very much sa 7.99. Manang Binang, thank you very much sa 2 euros na pangkape. 7.99 Saudi Arabian Real. Gigi, thank you very much sa $299 na pangkape. Yan. Ano lang natin baka marami na nagpakape sa una mahirap na. Mahirap na hindi okay. Dalhin nyo sa proper court. Hindi, imbitahin nyo si Duterte. Ano po mangyari dyan? Di ba daldalan nga yan? gusto pala nila sagutin ni Pangulong Duterte doon sa Congress. Bakit siya pupunta sa Congress? Wala nga kayong binibintang sa kanya Pagbintangan nyo muna na siya ay kasama dyan sa Pogo. Tapos magkaroon kayo ng mga testigo o papeles. Si Harry Roque, may nakita kayo, papeles. Nakapirma siya. Kay Pangulong Duterte, may nakita ba kayong nakapirma siya sa Pogo? Meron po bang nagsasabing testigo nyo na involved si Pangulong Duterte? Ano sasagutin niya? General statement na dahil si Michael Yang ay kabati. Si Michael Yang dahil yung kapatid ni Michael Yang yung barbero ng kapatid ni Michael Yang ay nakapag-asawa ng babaeng Kuba na namamalimos at nagtitinda sa pagita doon sa may tapat ng simbahan ng malapit sa Pogo, involved na si Duterte. Ang tindi nyo naman. Dalawa lang po para matawag na dapat niyang sagutin. Una, meron kayong pinapakita na ebidensya na may pirma siya na nagsasabi na siya ay involved doon. At ikalawa, mayroon man lang testigo na sinasabi na siya po ang binibigyan namin. Paano mo nasabi? Ito po, meron po ako. Ito po yung aking libreta de banko. Ito pong 10 million na to. Binigay ko po yan kay Pangulong Duterte. Yung mga ganun bang tipo na directly mag-involve sa dating Pangulo yan. Imbis iniimbitahan nyo para sagutin yung wala naman kayong ni-ebidensya, wala. Ang ebidensya nila, yung kapatid ni Michael Yang, may barbero na may asawang babaeng Kuba na dating ano ba ito? Trabaho ng mga Kuba. Namamalimos, nagtitinda ng sampagita sa tapat ng simbahan na may Pogo. Yun na yun. Naknang pupaw. Kahit tapos gusto nyo dumalo sa inyo. Para saan? Daldalan. Sabi ni Duterte linaw, if you have proof, doon pa lang bagsak na kayo. May proof ba kayo na involved siya? Wala. Naroon daw sa hearing ang ebidensya. May ebidensya labang kay Duterte. Ano ebidensya? May picture? Picture? Presidente ng Pilipinas yan. Okay. Eto na po si Chis Escudero. Naku, kausap niya po. Sabi ni Chis Escudero, tuloy! Kasama ko rito ang 80% ng mga tumalima. Tandaan po ninyo, bago to
tignan ko lang petsa, July 23, 2024, sabi ni Chis Escudero, Chis, 6 halt to jeepney phase out. 'Di ba? Natatandaan nyo? Sabi ni Chis Escudero, dapat tigil muna natin yung pagpe-phase out ng jeepney. Dahil ang jeepney ay simbolo, ang jeepney, mga Pilipino, pag sa Pilipinas, di ba? Unang naririnig natin, unang natatandaan ng mga tao, yung experience na bakit natin ipe-phase out yan? Cultural ano na yan? Ang daming sinabi ni Chis Escudero. Tama ba? Tama po yun. Ang dami niya pong sinabi tungkol dyan sa jeep. Kaya dapat hindi raw ma-phase out. Dapat nga tutulungan natin yan na etc. Sinabi yan ni Chis noong July 23, 2024. Bigla nagsalita po si Pangulong Marcos. Ano sabi ni Pangulong Marcos? 80% ng tumalima sa modernization. Majority dapat na masusunod, hindi yung kukunti. Ngayon, ito na po sinasabi ni Chis. Tuloy na yung jeepney modernization niya. Dahil kasama ko rito 86% ng mga anak ng tinapay talaga, Chis. Akala mo hindi naman matatandaan yung mga sinasabi mo? Parang wala pong kinalaman sa atin yan. Kasi jeepney lang yan. Wala rin kinalaman sa atin yung holiday. No? Pero nakikita nyo na po kung anong uri ng nilalang to, kung anong uri ng leader to, kung sino kaharap niya. Wala pong paninindigan tong tao na to. Baka nagkakamali kayo ng kasi very popular siya. May asawang maganda eh. Nadadaan niya yung sa tokis na maalo na salita eh. Kasasabi mo lang na ayaw mo ma-phase out yung jeep dahil may mga cultural ka pa nalalaman na yan ang pinagmamalaki ng Pilipinas. Bakit natin yan? Di ba ang dami nag-react sa'yo? Palibasa hindi ka sumasakay ng jeep. Yun yung mga, wala po tayo, wala po tayong pinapanigan dyan. Problema po ng gobyerno yan. Di ba? Ang problema ko sa'yo, Chis, di ba, kaya nagre-react sa'yo mga tao, hindi ka naman sumasakay ng jeep, bakit mo tututulan yung modernization? Yan yung mga tutol sa'yo eh. Ngayon, dahil nagsalita na si Pangulong Marcos, kampi ka na naman sa jeepney modernization. Saan ka ba talaga? Dalawa lang po yan, hindi pa pwedeng yung nasa gitna ka. Itutuloy yung jeepney modernization, phase out na yung old jeepney. Yun po yung ibig sabihin nun. Hindi nyo po pwedeng sabihin, ituloy na yan, kung meron ka, kung wala ka pa, wag ka munang, pwede, nang tinapay naman. No? Hindi po pwede yung very safe ka. Isa lang po yan. No? Hindi ka pwedeng leader. Ganun lang po yun. Kasi pleaser ka eh. Piniplease mo. Kaharap niya yung 80% ng bumili ng jeep. Alang na masabihin niyang titigil muna namin ha. Siyempre, angal tong mga to, di ba? Kaharap niya ngayon. Tsaka nagsalita si President Marcos. Abangan niyo po pagkaharap niya na yung mga not to jeepney phase out. Kampi rin siya ro. Hindi ka pwedeng maging leader kasi ang leader, tinitignan mo ano ang tama, kaya may magalit sa iyo o wala. Ganun ang leader. Kung ang mga Duterte, kung isa sa alang-alang nila lahat, baka may magalit sa kanila. Kita mo nga, may galit na galit sa war on drugs. Yung mga dilawan. Bakit kaya galit na galit yung mga dilawan sa war on drugs? Ayun ang hindi ko alam. Tignan nyo po yung mga galit na galit sa war on drugs. Di ba? Bakit sila galit na galit? May magagalit at magagalit sa'yo. Pag nagpatupad ka ng programa, may magagalit at magagalit sa'yo. Bakit mo po problemahan yung magagalit sa'yo? Ngayon, di niya maintindihan ngayon. Senate President siya, pangatlo siya eh. Na yata, nabibilao ka, walang umiintindi sa kanya, pa-interview kahit na anong sabihin. Ngayon, may umiintindi na sa'yo. Dahil pangatlo ka eh. Simple lang naman po yan eh. Di ba? Yung pangkaraniwang mamamayan, kaya very popular si Pangulong Duterte,
Yung war on drugs, pinatupad niya. Oh. Tumahimik ang kapaligiran nung panahon ni Duterte. May magagalit ba? Siyempre, hindi 100% yan. Eh, ang pinakikinggan ngayon, yung kukonting nagagalit eh. Mag-survey kaya kayo. Octa Arts. Octa Arts, mag-survey ka nga. Kaya lang, panlito yung survey mo. Tatanungin mo naman. Baka etong tanong niyan eh. Yung mga survey na panlito, ganito ah. Ipagtatanggol mo ba ang Pilipinas mula sa dayuhang pananakop? Siyempre. O, tapos sasabihin nila, oh yan, maraming ayaw sa China. Tinanong nyo ba? Tinanong nyo ba yung tao kung gusto ba na, dapat ang tanong direkta, gusto nyo ba makipaggera sa China? Sasabihin ng tao, hindi. Ano kami, bali? Pero kung tatanungin mo, handa ka ba ipagtanggol? Handa ako. Pagtanggol ng Pilipinas. O, Octa Arts na lang yan. Magtanong uli kayo ng mga imposibleng katanungan. First time po yan eh. Pro Duterte ka ba o pro Marcos? Pro utot mo. Pro Octo Arts ako. Octa Arts dancers. Gusto ni Chis Escudero yun, tumatango sa kanya makausap niya. Tignan mo yung mga katabi, tanguan ng tanguan. Ito pong 86% ay ipe-phase out. So nakisama, ipe-phase out natin yan. Pero may problema tayo. Wala siyang paninindigan. Ayan no, basahin ko lang itong pamagat. Wag na yung mga ano. Ito po'y balita nung July 23. Chis, 6 halt to jeepney phase out. Pinapatigil ni Chis Escudero ang jeepney phase out. Ngayon, sinusuportahan niya. Pagkasalita ni Pangulong Marcos na tuloy na yan, iba na ngayon ang tono ni Chis. Sinusuportahan niya na. Pag nakaharap niya yung mga piston, magbabago na ang tono niya. Okay. Alam nyo, asa na ba yung mga... Ito pa muna. Sabi ni President Duterte, PI na ICC yan. I do not recognize that. Yan, galit na naman. Galit na naman yung mga nag-recognize ng ICC. Alam niyo mga kapatid, kahit ba i-recognize nyo yung ICC, wala pong jurisdiction yung ICC. Magkakaroon po tayo rito sa Pilipinas pag pinilit nyo yung ICC. Masyado kasi kayo nagpapaniwala. Kanino po ba nila nakita yung ICC na yan? No? Ang ICC po na yan ay nakita po nila kay ang tagapagsalita po niyan, papasok na si Trillanes. Wala kayong kadala-dala. Dapat kung may source kayo ng information, minsan kayong nakuryente. Di ba? Naniwala kayo sa source ng information nyo. Tama, dating senador, sikat, pinaniwalaan nyo. Pero once na makuryente kayo, naniwala pa rin kayo sa susunod, kayo na yun. Ano ba sinabi ni Trillanes? June hanggang July, darating yung warrant of arrest ng ICC. Kaya nagwala ka. Malapit ka na sa kulungan. Putya, August na. Ni anino ng warrant of arrest. Agosto na. Anong pinag-uusapan? Investigasyon pa rin. Hindi pa sila nakakapag-imbestiga. Warrant of arrest, yung may mga warrant of arrest nga, hindi maaresto. Si Putin, may warrant of arrest. May nagtangkabang umaresto kay Putin? Sa tingin nyo ba, may magtatangkang pumunta sa Davao para arestuin si Pangulong Duterte na PNP? Papalagan sila ng PNP ng Davao dahil po protektahan nila yan laban, hindi po, lalo na yung mga taga-ibang bansa. Sino po manghuhuli? Sino po magsaserve ng warrant of arrest? Pinaiikot nyo lang Interpol. Interpol, Pilipino din po.
ipapadaan din po yun ng, kunwari po nag-request sila sa Interpol, sa PNP din po babagsak yun. Impormasyon nyo sa ICC, kay Trillanes, wala na nga dumating. So, kahit paulit-ulit, maniniwala pa rin kayo. Hindi nyo man lang hinanapan. Nasaan na yung warrant of arrest? Wala nagtatanong. Hindi, basta kami, media kami. Lahat na sabihin ni Trillanes, totoo para sa amin. Kaya kayo, unti-unti kayong media, hindi na kayo pinaniniwalaan. Nabasa na nila sa media, teka muna, hintayin muna namin si Badong. Kung totoo yung sinasabi ng media. Hintayin muna namin si Attorney Trixie kung totoo yung sinasabi ng media. Hintayin muna namin yung SMNI kung totoo yung sinasabi ng majority ng media. Hanggang ngayon ba? Kita nyo ngayon, minura lang ni Duterte. PI na ICC yan. Anong gagawin nyo? Hindi mo nire-recognize, sabi nung isa. Hindi mo nire-recognize, pero ikaw recognize ka ng ICC. So, gusto siya ipahuli ng ICC. So, anong gagawin nyo? Kayong mga follower ng ICC. Kayo mga traidor. Ipaglalaban nyo yun na walang kinalaman sa atin. Hindi tayo sakop ng ICC. Hindi tayo miyembro ng ICC. Wala silang jurisdiction. Ang tawag dyan, pag nakipagtulungan sa ICC, traidor. Ipapahamak mo ang kababayan mo laban sa foreign entity na hindi tayo sakop, wala tayong kaugnayan. Wala tayong kaugnayan sa ICC. Okay, punta na tayo rito. Ayon po kay Panelo, panukalang mandatory. Yung panukala po ni Paulo Duterte. Alam niyo po, Congressman Paulo Duterte, sana po kayo ni Baste tumakbo na ng senador para may 4 na tayong sinusuportahan. Panlima si Chavit. So 5 na. Kung sino pa po ang patatakbuhin, si Bongo, si Bato, tapos yung 2 Duterte, kung ayaw na ni Tatay Digong, kayong 2 po. No? Kasi diyan sa Kongreso, ang dami nila magtutulong-tulong sa iyo. Pero pag senador ka, 24 lang kayo. May 4 ka pang kasama. Si Chavit Singson, okay. Pambasag ng pambasag ng Solid North yan. Chavit Singson. Ang tanong diyan, nag-uusap si Duterte tsaka si siyempre yung mga maisog. Magsitakbo po kayo. Attorney Vic, Attorney Harry Roque, Attorney Trixie, puta, panay abogado yun. Sana maisama rin sa lineup si Attorney Jing Paras. Dating congressman. Ha? Sino pa ba mga pwede? Hindi si Eric, Eric ayaw tumakbo. Gusto niya yung party list. Basta ito lang po kasunduan natin, no? Magkakaalaman po. Hindi patawa lang po ako diyan. Nuisance po. Hindi po tayo pwede diyan. Si Attorney Panelo pa pala. Yan, talagang mga malulupit po yan. Panay attorney. Ewan ko kung hindi mag-iba yung Senado niyan. Hindi po, wag po tayo, ako po nasa katotohanan tayo, wag po tayong, si Persida Almeda pa pala. Kasi nangako sa kanya si BP Sara Pag tumakbo si Persida Almeda, nililito niyo ako Persida, Acosta, Almeda kayo. Anim na yun So, suportahan kayo ni BP Sara. Basta po, wala po tayong
Kung gusto ni Marcoleta, 'di ba? Putyan, lakas ng lineup na 'yan. Si Magalong. Kasi pro drug testing daw si Magalong. Eh. Tama ba? Hindi ko lang nabasa pa eh. Pro drug testing. Putyan, lupit niyan. Biglang kahit hindi sikat, sabi ni Pangulong Duterte. Kahit hindi sikat, basta kapareho ko, basta paliwanag niya sa akin pag nagustuhan ko yung kanyang bakit siya tatakbo. Suportahan natin. Kinakailangan, kaya isa lang po yung ano natin, no? Isang lineup lang po ng mga Duterte. Huwag po kayo maniniwala ng mga kung ano-ano na mag-iisip ba't mas matalino pa tayo kay Tatay Digong. Putya, ngayon ko lang nalaman na may mas matalino pa diyan. Si Morales, hindi ko alam kung tatakbo na party list o ano eh. Si ano, hindi po pwede. Si Maharlika, hindi. Ano si Maharlika eh, US citizen eh. Kahit sabihin nyo pa na gusto nyo. Mga Cayetano, nakalinya na nga sila kay Marcos eh. Pwede ba yung dalawang linya mo? Ano sabi ni Pangulong Duterte kay Tolentino? Ayaw mo nga sa amin, bit kita susuportahan. Umayaw ka na, si Dr. Badoy pa pala. Pwede yan. Di ba? Okay. Ito po, ayon kay Panelo, panukalang mandatory hair follicle drug test, hindi unconstitutional. Okay, tanyo, hindi naman pala unconstitutional. Ito po mga magagaling na abogado to eh. Pakinggan muna natin ha, para mapahiya itong mga young guns na to. Okay. Ito po, sabi kasi ng mga sa isang press conference sa Kamara nung pinalulutang ng mga young guns na baka ito raw po ay unconstitutional. O basta po lahat po ng inaprubahan po ng mga Duterte, ano po natin. Lahat po, hindi na po natin isa-isayin at baka sabihin nyo ako nagpapasya. Meron po silang proseso no ng kung sino po yung pipiliin. Yung sinasabing unconstitutional, itong mga bugoy na ito, sabi ni Panelo, bugoy daw yung mga nagsabi. Yan ha. Abogado pa naman. Yan ay tumutukoy lang dun sa kandidato sa Senado. Oh. Ayan yung pinaliliwanag natin kagabi, di ba? Nakalagay kasi sa Constitution, ito lang yung qualification. Okay, tuloy natin yung paliwanag ni Attorney Panelo. Kasi ang Constitution ay maliwanag na nagbibigay ng kwalifikasyon kung ano lamang ang kailangan ng isang kandidato para tumakbo sa Senado. Okay, tignan natin sa Constitution yan ha. Qualifications of Senator. Para maganda po yung ano natin of the Philippines. Yan. No person. Ito ha, ang mga kinakailangan, natural born. So, hindi po pwedeng hindi ka dito pinanganak o hindi ka pinanganak na Pilipino. On the day of the election is at least 35 years. 35. Able to read and write. Registered voter and resident of the Philippines not less than 2 years immediately preceding the date of the election. So nakalagay po sa Constitution, wala pong nakalagay na kinakailangan hindi drug addict. Nakukuha nyo? Okay. So sa madaling salita, yan lang po yung qualification. Kaya pag nilagyan mo ng drug testing, ang constitutional talaga. Pero, tuloy natin. Hindi kasama doon yung mandatory drug test because if you put that as another qualification, passing that, then you are adding qualifications not provided by Constitution. Ganda ng paliwanag, no? So kung ilalagay mo yung mandatory drug test, talagang unconstitutional kasi walang nakalagay sa constitutional na should
undergo mandatory drug test. Wala po eh. Able to read and write, 35 years old, natural born citizen, residents of the Philippines, 2 years prior. Di ba? Para dun lang yun, kasi maliwanag ang saligang batas na ito na ang kwalifikasyon. Pero pagdating dun sa nagtatrabaho sa gobyerno, ay hindi ang constitutional yun. Kailangan talaga magkaroon ng drug test lahat. Malinaw na. Ngayon kasi wala eh. Ako po, ang tagal ko po sa gobyerno. Mahigit po ako 20 years. Hindi po ako sa nagpapa-drug test lang ako tuwing mapopromote ako. Kasama eh, di ba? Drug testing, hindi mahigpit eh. Kada mapopromote, ilang beses ba ako na-promote? 1, 2, 3, 4, 5. 5 beses po ako na-promote. Doon lang po ako nakakaranas magpa-drug test. Pero nung panahon, matagal po ako hindi na po promote. Hindi po ako nakaranas magpa-drug test. Okay? Ngayon, ito po, ayon dito sa panukala ni Pulong, lahat po ng elected or appointed na government official, kinakailangan sumalang sa drug testing every 6 years, 6 months. O kaya magkaiba po yun. Magkaiba po yun. Hindi nga po. Ayaw nyo kasing intindihin eh. Ang constitutional po, doon kung idadagdag mo siyang qualification sa pagtakbo. Sa senador. Sa senador po, hindi po siya qualification. Pag sinabi mong idadagdag mo sa qualification, unconstitutional yun. Pero ito po, hindi naman po sa mga tumatakbo eh. Ito po, yung sa aktual ng namumuno. Mayor, governor, vice mayor, lahat ng kagawad, hanggang presidente ng Pilipinas. Dapat nagpapadrug test. Yan yung paliwanag. Ayan yung nilalaman ng batas ni Pulong. Wala po kasing batas ngayon eh. Paliwanag ko nga sa inyo, 20 years ako. Hindi naman ako taon-taon na po promote. Hindi po ako nagpapadrug test. Biruin nyo yun. Kaya lang ako nagpapadrug test kasi pag napopromote ako, kasama yun sa qualification. Pag-ayos mo ng papel. Local to national, drug test dapat. Kaya ito, ngayon lang po ito mapapatupad kung magiging batas. O di maganda, di ba? Okay? Tsaka ayaw ko nga no random. Ito pa, dagdag pa ni Sal Panelo. Gusto niya nga, mandatory. Dapat talaga mandatory. Hindi yung namimili ka lang. Magiging usapin pa rin yun. Wala po kasing batas eh. Pag hindi ka nagpa-drug test, wala kang nilalabag na batas. Ngayon, pag pumasa tong batas na to, lalabag ka na sa batas kung ayaw mo. Okay. Kaya marami po na mga hindi adik, yung mga tapat na naglilingkod, gusto po yung batas na yan. Basta libre. Kasi alam ko libre. Sasagutin ng gobyerno. Kasi kawawa naman yung mga pangkaraniwang tao po, mga government. Mahal yata drug testing. Pero kung sasagutin po yan ng gobyerno, at hindi po simpleng drug testing. Hair follicle. Dapat po dito. Dati ihi lang eh. Kung tamad yung nagda-drug test, di ba? Iihi ka, lagyan mo ng tubig. Hindi ko alam kung pwede yun. Ako hindi naman ako addict kaya ihi talaga yung sinasubmit ko eh. O ihi na kayo dyan, sir. Sinasara mo eh. Hindi ko po alam kung pag na-dilute. Okay.
So maganda yung panukala ni ano, kinokontra kaagad nila, nagpapalutang sila na ang constitutional. Ang maganda nito, napahiya po sila. Hindi po natin alam kung nagkataon lang o sinadya ng Supreme Court, nagpalabas po sila ngayon. Ngayong araw na to lang sila nagpalabas. Kaya ito mainit-init pa. Ito po, nagpalabas po sila ng OCA Circular number 246/2024. Ang nilalaman po nitong circular, inuutusan po sila. Lahat po, sino po itong subject na to? All judges and court personnel of the first and second level courts. So lahat po ng mga judges at lahat po ng empleyado ng korte. Ano po ang gagawin dito? Annual physical examination of all judges and court personnel of the first and second level courts on or before October 15. So pinag-uutos na po ng Supreme Court sa Circular number 246/2024 na may annual physical examination na po lahat ng judges at saka lahat na nagtatrabaho sa korte para fit po sila. At kasama po sa annual physical examination, dito po sa nilalaman, ayan, dito po sa page 3, sa F.5, drug testing of judges, officials, and employees shall be included as part of the annual physical examination on a random basis. Oh, bakit magiging unconstitutional kung inutos nga, miski yung Supreme Court, kanino nyo yan ilalapit? Pag naging batas yan, sasabihin nyo ang constitutional. Sino po magpapasya kung constitutional o ang constitutional? Supreme Court. Pag nilapit nyo sa Supreme Court, ano masama dito? Kami nga, nagpapadrug test. Bakit ayaw nyo magpa-drug test kayo? Di ba? Hinalal na kayo ng tao, hindi naman kayo pinigilan. Addict pala kayo, ang lakas nyong tumakbo. Ngayong may batas na magpa-drug test kayo, tututulan nyo. Pagpapasyahin nyo kami, tatanungin nyo kami kung ito ba ay constitutional or unconstitutional. Natural constitutional yan. Iuutos ba namin yan sa amin? Sa madaling salita, imposible pong iutos ng Supreme Court sa kanyang mga judges. No? Hindi po iutos ng Supreme Court yan na magpa-drug test sila kung ang constitutional. Kulang po kayo. Yung mga nanggugurgur, porket anti-drug test ba kayo? Ako po, hindi po ako, wala akong takot dyan sa drug test na yan. Pag hindi ka na ma-addict, ano kitatakot mo dyan? Takot dyan sa drug test na yan. Pag hindi ka na ma-addict, ano kitatakot mo dyan? Pucha, lumalabas ba amoeba dyan? Alam ko, amoeba. Pucha, lumalabas ba amoeba dyan? Alam ko, amoeba. Alam ko, meron ako, amoeba. I-require na rin sa mga